Ang first step ay ihanda ang mga materials or tools na kakailanganin. You can use Phillips screwdriver if walang cordless screw. So, ang next step, after mong makompleto yung mga materials or tools na kakailanganin sa pagbuo ng full glass cabinet, buksan naman yung karton or yung package gamit yung cutter or scissor. At pagkatapos nito, siguraduhin kumpleto yung mga parts or bahagi ng full glass cabinet. So, pwede mong i-check yung manual instruction para sa kumpletong listahan nito. We also advise na ilagay yung mga parts ng cabinet after buksan yung package sa lugar na patag or sa lugar na kung saan madaling makita or maabot habang nag-a-assemble. Pagkatapos ay ihanda rin yung mga tornilyong kakailanganin at hook shelves para sa tuloy-tuloy na pag-a-assemble. So, ganito po yung itsura ng hook shelves. Ang next naman gagawin ay ang pag-assemble ng frame ng full glass cabinet. So, dito makikita nyo na sa side panel, merong part na straight siya. And then, dyan naman sa kabila is putol yung side. So, dito, magfo-form tayo ng pa-letter L kung saan pagkokonektahin natin yung isang side panel doon sa base panel. So, dito gagamit tayo ng cordless screw para pagkonikin sila. We also advise na sa paggawa nito, dapat ay nasa lugar kayo na patag para siguradong pantay yung pagkakagawa dun sa frame. After mong maipag-connect yung base panel dun sa isang side panel gamit yung screw, ganun din yung gagawin mong process sa kabila. So, dito, dapat ay lapat din yung pagkakalagay mo ng mga panels para secured kapag nilagyan mo na rin ng screw. And ito na yung magiging itsura kapag na-connect na natin yung dalawang side panels doon sa base panel. Next naman ay i-attach na natin yung glass door doon sa nabuo nating frame. Dito, make sure na maayos at pantay yung pagkakalapat niya para hindi siya gumalaw. At maging maayos din yung pagbukas at sara once na maikabit na natin siya.
Sa bahaging ito, sundin lang kung paano niya inilagay yung baseboard. Sa paglalagay ng baseboard, siguraduhin pantay at lapat din ang pagkakalagay at walang kahit anong puwang. Next naman ay ang paglalagay ng roof. So sa part ng roof, may mga makikita kang butas at pagtatapat-tapatin mo lang siya bago mo i-screw. So make sure na tapat-tapat yung butas sa pagkakabit ng roof para ma-screw mo siya ng maayos. And then ayan, sundin lang kung paano yung process sa pag-screw ng roof. So, ganito yung magiging itsura ng screws once na nakabit na yung roof. Ganyan yung magiging positions nila. After makabit ng roof at makagawa ng base for the cabinet, ihiga muna yung nabuong base para mailagay at ma-screw yung support underneath. After makabit ng support underneath, pwede mo nang itayo yung cabinet or yung nagawang base para sa susunod na process kung saan ilalagay na yung mga shelves.
So dito, ihanda na yung mga hook shelves na kakailanganin para mas mabilis maabot or makita. Sa paglalagay ng shelves, ang unang process ay ang pagkakabit ng mga hooks. And dito, depende sa iyo kung ano yung preferred mong space para dun sa mga shelves. Dito, panoorin lang kung paano niya inilalagay yung mga hooks. Kapag okay na yung mga hook shelves, pwede mo nang ilagay yung shelf. So, make sure na dapat pantay-pantay yung pagkakalagay ng hooks para pantay din yung maikakabit na shelves at hindi pa slide. Same process lang yung gagawin mo sa mga susunod na shelves hanggang sa matapos kang gawin ito. At maging ready na gamitin ang iyong full glass cabinet.